Ngayong araw naman ay magluluto tayo ng ulam na hindi lang masarap ay masustansya pa. Kaya naman paniguradong mapaparami na naman ng kain. Salam guys! Sabado nga pala ng araw na ito kaya naman walang pasok si Habi at wala ring dialysis. Kaya naman naisipan ko na magluto nga ako ng masarap na ulam para pananghalian namin ni Habi. Dumaan na nga muna kami dito sa may gasoline station dahil dinagdagan ni Habi ng hangin yung gulong. At sabi nga ni Habi ay kumain na nga muna kami ng almusal before kami bumili ng mga kakailanganin kong sangkap sa pagluluto. At ito nga yung pinili naming breakfast, ang paborito naming Miloho. Umorder na nga rin si Habi ng mainit na kape na may gatas at tubig na malamig naman para sa akin. At pagkarating nga ng order ko ay inihalo ko na nga itong sabaw niya dito sa pansit. Pagkatapos ay nilagyan ko na nga rin itong super anghang nilang sili. Sobrang sarap na sarap talaga ako dito sa local food nila guys. Na kahit nga araw-araw kong kinakain, hindi ako nagsasawa. At before nga kami kumain ni Habi dyan ay nagdoa na nga muna kami para magpasalamat nga sa biyayang nasa harapan namin. Nauna na nga akong kumain dyan habang ito ngang si Habi ay busy pa rin sa pagtitimpla ng pagkain niya. Ayan nga at parang mini-measure niya pa kung ilang kutsarang sabaw nga ang gusto niyang ilagay. Baka naman siguro magbago yung lasa kapag naparami yung sabaw. Kaya go ka na lang sa gusto mo. At ito ngang kalamansi ang hindi pwedeng kalimutan ni Habi. Parang naging model na nga si Habi ng pagkain dyan. Dahil nagde-demo nga siya kung paano nga kainin itong Miloho. At may pa-poster pa talaga ng menu sa gilid niya. At ewan ko ba kung ilang pirasong kalamansi na itong pinipiga niya sa pagkain niya. At parang ginagawa niya ng kilawin. Sabi ko nga ay kumain na nga at may pupuntahan pa nga kami. Pagkatapos nga namin kumain ay dumaan na nga rin kami dito kung saan nagbebenta ng mga sariwang manok. Dahil nga sa sobrang lapit lang nito sa kinainan namin kaya dumaan na rin kami. Dito kasi sa kanila ay palaging bagong kata yung manok at hindi frozen. Wala kasing nagbebenta ng ganito sa palengke ng lugar na ito. Kaya naman karamihan na nga rin sa mga nagtitinda ay dito bumibili ng manok. Yun nga lang dapat ay maaga kapag pumupunta dito dahil mabilis maubos ang mga paninda nila at limited lang yung supply. At bumili na nga rin ako ng chicken wings dyan para naman may stock kaming pang-ulam ni Habi. At eto nga at nakita ko nga rin itong best friend ko na matagal na ngang nagtatrabaho rito. At pagkatapos nga ay pumunta na nga kami ng supermarket para bumili ng kailangan kong sangkap sa pagluluto. Tamang-tama nga talaga dahil kakarating nga lang nitong hipon nila. Kaya bumili na ako ng 1 kilo. Konti lang pala yung isasahog ko nito sa lulutuin kong ulam. At yung iba naman ay ilalagay ko sa ref para naman may stock kaming pang-ulam ni Habi. Pinili ko na rin dyan yung medyo malaki-laki ng konti. Bumili na nga rin ako dyan ng pritong toko at iba pang mga kailangan sa bahay. Pagkalabas nga namin dyan ay dumiretso na nga kaming umuwi. Pagdating naman sa bahay ay agad ko na ngang inihanda itong mga kakailanganin kong sangkap sa pagluluto. Hinugasan ko na ng mabuti itong gulay na toge. Nag-slice na rin ako ng kamatis at carrot at inihanda ko na nga rin itong mga isasahog kong piniritong tokwa, karne ng manok at saka itong hipon. Dito naman ay nagdikdik na nga rin ako ng bawang, sibuyas at ng sili. Nang mainit na nga yung mantika sa kawali ay ginisa ko na nga muna yung mga dinikdik kong sangkap. Sunod ko namang inilagay itong kamatis at ginisa-gisa hanggang sa lumabas yung aroma. Nang lumabas na nga yung aroma ay inilagay ko na nga itong karne ng manok. Ginisa-gisa ko na rin ng konti para naman may pagkatostado yung lasa. At sunod ko namang inilagay itong hipon. Pagkatapos ay minekos-mekos lang ng kaunti at saka pa dinagdagan ng kaunting tubig. Pagkatapos ay hinayaan na nga muna saglit hanggang sa kumulo. At nang kumulo na nga ay inilagay ko na rin itong toge at pati na rin itong carrot. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang ng kaunti. At sa puntong ito nga guys ay sobrang bango na talaga ng niluluto ko. Kaya naman si Habi sa mga oras nga na yan ay tanong na ng tanong kung luto na nga ba. Inilagay ko na nga rin itong piniritong tokwa. Hinalo-halo pagkatapos ay nilagyan ng asin at pampalasa at pati na rin itong black pepper powder. Nilagyan ko na rin ng kaunting sweet soy sauce. Pagkatapos ay halo-halo pa at ilang kembot na lang ay luto na rin. Tara! Ayan na nga at luto na, kaya naman agad na nga ako naghain para makakain na nga kami. Tinawag ko na nga rin agad si Habi dahil kanina pa ngang naghihintay dahil nagugutom na nga raw siya sa amoy. At before nga kami kumain ay of course ay nagdodoa na muna kami. At sobrang sarap na sarap nga kami dalawa ni Habi dyan sa ulam namin. Kaya naman literal ang kantang sa isang iglap lang ay nawala rin ang lahat. Paano ba naman kasi ay bibihira nga lang din kami bumili ng hipon. Dahil nga sa sobrang mahal nga dito sa amin ay talagang hindi pwedeng palaging bumili niyan. Dahil legit na maha-high blood ka sa presyo pa lang. Kaya naman sa loob ng 2 buwan ay swerte na kapag nakabili kami ng 1 kilo. Kaya sa mga hindi pa kumakain dyan, kain tayo guys! Fast forward ng kinagabihan nga ay niyaya ko si Habi na pumunta kami ng night market. Every weekend nga lang pala open ang night market na to sa my town. Kaya naman niyaya ko na si Habi para naman makapasyal na rin kami. Wala naman kaming specific na gustong bilhin. Kaya naglibot-libot na nga muna kami at baka may magustuhan nga kami. Ayan nga at sa ilang minuto ngang paglilibot ay nakakita
nakakita nga ako na parang masarap na pagkain. Food is life talaga guys. Kaya bumili na nga rin ako para naman may mapapak habang naglilibot. At eto nga si Habi kanina ko pa tinatanong kung anong gusto niyang kainin. Pero smile lang ng smile yung sinasagot. May pa-contest pa nga sila dito ng traditional dance guys. Kaya napahinto na nga rin kami saglit para manood. At ayan at nagutom na nga si Habi pagkatapos. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.